Hello, listeners! Bago ko simula ng ating story for today, ay nais ko na munang anyayahan ka na i-follow ang aming bagong-bago at mumunting channel. Nais ko ring magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa mga nauna nang nag-follow. Maraming salamat po sa inyo. Ako muli si Tita Vey na nagbabalik upang maghatid sa inyo ng panibagong true-to-life creepy story. Ang ating story for today ay pinamagatang, Is This a Prank? Dear Tita Vey, ako po ulit ito ang iyong kaibigan na nagtatago sa pangalang Itim na Rosas. Nabanggit sa unang liham na ang aking ipinadala, noong 22 years old pa lang ako ay natuklasan ko na bukas ang aking third eye. Kaya naman ako ay muling sumulat sa iyo upang i-share ang pinakauna kong karanasan na noong 16 years old pa lang ako. Isang karanasan na 6 na taon kong pinagdudahan at hindi pinaniwalaan sa pag-aakalang ako ay napagtripan lang ng aking mga kaibigan. Noong gabing iyon, 12:00 ng hating gabi, kami ng aking mga kaibigan ay nagpa siyang umakyat sa bundok kung tawagin upang mag-inuman. Lagi na lang kasi kami nagiinuman sa kalsada, so para sana maiba naman. By the way, dito sa lugar namin ay maraming burol or hills na tinatawag naming bundok. So nagdesisyon na kaming mag-inom sa tuktok ng burol. Mahangin kasi doon at tahimik. Tita Vey, bali siyang po pala kaming magkakasama. Gusto ko rin po munang i-describe yung lugar. I believe importante po ang detalyeng ito para mas maintindihan ng mga nakikinig yung gusto kong sabihin. Mapuno po ang daan at walang ilaw. Kapag malapit ka na sa tuktok, mayroong 2 matabang puno sa kaliwa at sa kanan na magkatapat na parang entrance. Noong malapit na kami sa entrance, nakita ko na may lalaki nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi ko na napansin ang kanyang suot dahil agad akong umilag ng tingin dahil iniisip ko na baka adik iyon. Marami po kasing adik sa lugar namin noong 16 years old ako. Dahil hindi po kasi ito gaanong napapasok dahil sa delikado sa mga sasakyan. Bukod sa lubak-lubak ang daan, ay pa-zigzag-zigzag pa. Back to story again. So nilatag na namin yung mga balabal namin sa lupa upang gawing sapin. Uso po kasi ang balabal noon parang gangster style. Habang nagiinom kami, napansin ko nung yung lalaki nakatingin sa akin. Sa totoo lang, Tita Vey, hindi mo iisipin na iba siya. Kasi mukha lang siyang taong talaga. Parang normal na puyat. Parang sabog. Lagi siyang nakatingin sa akin kaya iniisip ko na baka bet niya ako. Medyo mahihain ako that time at medyo kabado din. Kasi iniisip ko na nga baka adik siya at doon siya gumagamit. So ayun na nga. Tapos na kami mag-inuman magkakaibigan. Ubos na ang alak pero naroon pa rin siya. Kaya nakasanayan ko na at medyo wala ng kaba. Noong pauwi na kami, at padaan na ulit siya, 2 malaking puno kung saan siya nakatayo. Lumapit siya sa kaibigan kong tomboy na itago na lang natin sa pangalang Bangs. Humawak siya sa balikat ni Bangs na parang kaakbay ang pagkakahawa habang naglalakad kaming lahat. Wala namang reaksyon si Bangs at bahagyang tumingin doon sa lalaki. Habang ako naman ay naglalakad katabi ng isa ko pang kaibigang bakla na itago na lang natin sa pangalang Seth. Tita Vey, nagtataka ako noon kung sino siya. Dahil habang naglalakad kami, ay nililingon-lingon niya ako. Ang tingin niya sa akin ay medyo mapang-akit. Yung para bang gusto niya ako. Yung parang nagpapakita ng motibo na gusto niyang may mangyari sa amin. Kaya naman tinanong ko ang kaibigan kong si Seth. Ang sabi ko, Seth, sino Ichi? Tinanong ko si Seth sa salitang bakla na ang ibig sabihin ay sino siya. Dahil ayoko malaman ng lalaking iyon na inaalam ko kung sino nga ba siya. Sumagot si Seth, Ay, bakla ka? Nakikita mo din? Sumagot ako na, Bakla ka? Oo naman. Si Taichi nga. Hindi sumagot si Seth at naninigarilyo lang habang naglalakad kami. Kaya naman huminto na ako sa pagtatanong. Dahil nahihiya ako na baka makahalata yung lalaki. Noong malapit na kami sa balon, pababa sa bundok,
ay medyo napapansin ko na para bang nag-iiba na ang aura yung lalaki. Tita Vey, parang napansin ko na medyo nagiging maputla ang balat niya. Parang medyo greenish ang pagkaputla. Kaya naman inulit ko ang tanong ko kay Seth kung sino nga ba ang lalaking iyon. At isa lang ang sinabi ni Seth. Kumilang ako ng 3, tatakba tayo ha. Sinabi niya ito ng pabulang. 1, 2, takbo! At doon ay kumaripas na nga kami ng takbo ni bakla. Kahit hindi ko alam kung anong dahilan ng aming pagtakbo. Pinagkatiwalaan ko na lang siya. At maayos kaming nakababa ni Seth sa bundok. Iniwan namin ang mga kaibigan. Umupo na muna kami ni Seth sa tambayan namin sa harap ng tindahan habang inaantay ang iba pa naming kaibigan. At maya-maya nga ay bumaba na ang iniwan naming mga kaibigan. At magkakasama na ulit kami sa harap ng tindahan. Nagtanong si Bangs. Sis, kaloka kayo, bakit kayo tumakbo? Ang sagot ko, sis, sabi kasi ni Seth, tumakbo daw kami eh. Nagtatanong lang naman ako kung sino yung lalaki sa tabi na nakaakbay sa'yo. Tita Vey, nagulat ang kaibigan kong si Bangs. Wala daw lalaki sa tabi niya at walang nakaakbay sa kanya. Tita Vey, gulong-gulo ako noon. Iniisip ko na baka pinagtitripan lang ako ng mga kaibigan ko. Pero dumaan ang mga buwan at taon na paulit-ulit ako nagtatanong sa aking mga kaibigan tungkol sa pangyayaring iyon. Paulit-ulit din nilang kinukumpirma na hindi nila ako pinaglalaroan. Ang pangyayaring iyon ay nanatiling isang palaisipan sa loob ng 6 na taon hanggang sa nadiskubre ko na iba nga pala ako. Tita Vey, hindi ko na pahahabain ang aking liham. Muli ay maraming salamat po. Hi. Ako lang ba ang nagagandahan sa storya na ipinadala ni Itim na Rosas? Kung nag-e-enjoy ka rin sa pakikinig, maaari mong i-like ang video na ito upang maging updated ka rin sa mga susunod pang stories na aming itatawid. Maaari mo ring i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na mahilig makinig ng ganitong storya. Muli, maraming salamat.